Maghanap ka ng problema at huwag kang maghanap ng magandang negosyo. Gandang araw po, ako po si RP na Jim Dito. Tama yung narinig mo. Maghanap ka ng problema at huwag kang maghanap ng magandang negosyo. So pakinggan mo ako kapatid, saglit lang to at marami kang matututunan. Marami kasi sa mga nagsisimula magnegosyo, so nakaipon sila ng pera o nakagawa ng paraan para makapagpundar ng isang negosyo. Marami dyan, especially yung mga kapatid natin na OFW. Marami tayong nagiging kliyente na OFW na wala naman talagang plano na magtayo ng gym antimano. Dahil napanood tayo, nagtayo sila. So, pero kung paano nila patatakbuhin to idea, wala silang ka-idea. So, ang kagandahan kasi ng Gym Depot kasi, hindi lang mga gym equipment talaga yung bibilin mo rito. Kasama sa binili mo is yung libre, sa ngayon, libre na guidance kung paano magpatakbo na sariling gym business. So, ganito. So, yung iba, okay, maganda yung gantong business. Let's say, example, maganda yung bigasan, maganda yung milk tea, maganda yung coffee shop, maganda yung gym. So, yung goal nila is, maganda yun, kumikita yun. Kasi si Pedro kumikita eh. Di ba? So, pag gano'n na naging mindset natin, malaki yung tsansa na magiging mali yung umpisa natin. So, ang tamang paraan sa pagpili ng negosyo is maghanap ka ng problema. Tama, maghanap ka ng problema. Kasi ganito yun. Lahat ng negosyo kasi ay solusyon sa isang problema. Kagaya na, kunyari, itong gym. So, doon sa mga gustong ng healthy lifestyle, tapos walang gym sa lugar nila, problema nila, sa anong gagawin nila doon? Diba? Or, may gym. Perfect example to, panoorin nyo to. May gym doon sa lugar namin, pero hindi na kayang i-cater nung gym na yun, puno na kasi ang dami namin. So, may problema uli kasi ang daming kliyente. Ito, perfect example to. Shoutout natin itong mga kaibigan natin. So, sa Tarlac, shoutout sa Nick's Gym. Nandiyan niya sa either Matatalaib kasi borderline yan o Maliwalo. Ang lapit nito sa ang lapit nito sa Gym Republic. Pero kikita mo, mag-iisang taon na kami sa Tarlac, si Nick's Gym, okay pa din siya. Bakit? Kasi ganito 'yun. Napakalaki po nung market ng gustong mag-gym. At hindi kakasya sa iisa o dadalawang gym lang. As a matter of fact, nung nagtayo kami ng gym sa Tarlac, may mga nag-open pa rin na gym sa Tarlac or malapit sa amin. So kahit gano'n kalaki, 800 square meters yung gym sa Tarlac, pero marami pa rin, hindi namin kayang i-cater. So, doon sa lugar na yon may problema. So, ang problema, masyadong malayo yung mga gym, layo-layo, tapos yung mga tao na malapit lang doon sa area na yon, hindi naman magkasya sa iisa o dadalawang gym. So, yun yung solusyon na naisip namin. So, malaki pa yung market. So, hindi ibig sabihin, may kakompetensya na ako, ay hindi na ako magnenegosyo. Or, kung naandun na, kunyari, si Nick's Gym naandun na, hindi para siguro matakot si Nick's Gym na naandun kami. Kasi sa totoo lang, marami kasi talagang marami talagang market para sa gym. Plus, may mga solid ng mga kliyente si Nick's Gym. Balik rin naman natin ngayon. Dito sa Cavite City, yung kauna-unahan nating Gym Republic, makita nyo, 1,200 square meters. Would you believe, nung nag-start kami ng Gym Republic way back 2012, may dalawa pang gym na nag-start. Shoutout kay Vladline, kay Nick yan, Nick Valenzuela. So, shoutout dyan kay kapatid na Nick. Sipin mo, meron ng Gym Republic, ang laki-laki. Nakapagtayo pa si Nick. Siguro si Nick, Nick, pa-comment, kung di ako nagkakamali, mga 2015, ka ba nag-start ng gym business mo? Pagpalagay mo 2015. Kumbaga, kami, 13 years na kami ngayon in business. Si Nick, ngayon, bukas pa rin yung gym ni Nick. 10 years na siyang bukas. Nauna kami, ang laki-laki ng Gym Republic. Pero, may nakita kasi solusyon si Nick sa problema dito sa Cavite. Malaki nga yung Gym Republic, pero hindi pa rin namin kayang i-cater yung mga tao dito. Kasi, malaki si Gym Republic pero hindi kaya lahat.
Okay, kung pagpalagay natin, si Nick, nag-start na 2015. Pero wait, last year or this year lang, may nagbukas, si Jim din. So isipin mo, 13 years na kami in business. May nagtayo pa rin ng gym. Bakit? Kasi may nakita silang problema again. Okay, ang nakita ko naging problema na sinusolve ni Jim din naman is naglagay sila ng mga imported na gym equipment doon. So ngayon, okay, may mga nag-gym shoutout kay Kuya Arnold at saka kay Kuya Jojo ng Powerlift. So sila, isipin mo yun, mas matagal sila sa akin. Pero hanggang ngayon, buhay pa yung gym nila. Hindi sila naapektuhan na nagtayo si Gym Republic, na nagtayo si Bloodline, at ngayon si Jim din. Kasi may sarili silang kliyente. Isipin mo yun, ha? Kung di ako nagkakamali, hindi ko na ito nababanggit yung Kuya Jojo, Kuya Arnold, tama ba ako? Di ba kayo ang kauna-unahang gym dito sa Cavite City na hanggang ngayon andyan pa rin yung mga gym nyo. Kasi hindi porket may mga kakompetensya, malulugi na kagad. So, maling-maling mindset yun na maisip nyo na ayoko magnegosyo kasi meron ng ibang mga nauna na sa akin. And by the way, shoutout ko muna si Sir Rigel Kent Baguio ng Masbate, kung di ako nagkakamali. Pero Las Piñas kasi yung nakalagay dito. Si Sir Rigel is sa Masbate. So, honestly, Sir Rigel, wala pa kami delivery sa pagkakalam ko sa Masbate. So, ang assumption ko, hindi pa ganoon karami yung mga gym sa Masbate. And I hope maserve nyo yung mga clients na naiisip nyo na makapagseservisyohan nyo at masusolusyonan nyo yung problema. So itong mga gamit na to is a-assembly natin to para sa kay Sir Rigel ng Masbate. So babalik tayo ngayon ulit doon. Sipin mo, 13 years na si Gym Republic sa Cavite City may nagtayo pa na isang gym. And hanggang ngayon, mag-iisang taon na siguro si Jim Dem. At nagmamayagpag sila. So, ito yung healthy competition. Kasi alam mo kung bakit? Ito, kahit saang negosyo to. Kahit may coffee shop ka, kahit may milk tea shop ka, ang kailangan mo lang kasi isipin, di ba sabi ko no previous video, marami naggagayahan. Pero kailangan mo lang kasing ibahin. Pareho kayo ng gym, pero iba ng konti yung market mo. Para lang sa ganoon, alam mo, hindi kayo nag-aagawan ng kliyente. Kagaya na sabi ko, may coffee shop ako, kunyari. So, marami ng coffee shop, kunyari sa Cavite City. Gusto ko pa magtayo. Kasi yan ang expertise ko. Magaling ako, kunyari, gumawa ng mga coffee. Paano gagawin ko para makapasok doon sa market? Ito yung sa tingin ko, ha, na pwede kong gawin. Kung coffee lover ako, tapos gusto ko magnegosyo, siguro, pwede ko i-serve yung mga walang nagsiserve na market kagaya ng mga pet lovers. Kasi may nakita ako dyan sa MOA eh. Sa MOA, meron dyan, doon sa Baywalk, meron diyang pet shop, coffee shop, na pwede yung mga pets. So makita mo ang dami. So may market, may specific market kasi siya. So coffee lover na pet lover, di ba? Again, yung pangalawang solusyon ko naman, yung sinasabi ko, Sir Rigel, baka maganda to, mailagay mo sa Masbate. Baka wala pa nito. Yung sinasabi kong protein bar. Libre po, Sir Rigel, ha? Libre yung orientation kung paano magpapatakbo nung kagaya nito. Pakita natin sa video kung ano itsura nung protein bar natin. So yung protein bar, mukha siyang dessert, pero meal replacement siya. So ito, mababa ang calories, mababa ang sugar, mataas yung protein content. So napaka-healthy nito. So yun, pwedeng magtatayo ako ng coffee shop kasi yung coffee, yung protein bar namin may mga coffee content yun eh. May mga coffee content yun. So pwede ngayon na imbes na ordinaryong coffee shop, ang itatayo mo is coffee shop na mas healthier option. Meron kaming mga pakita natin. Meron kaming waffle. Alam mo naman yung mga waffle, pag minsan sobrang tatamis niya, parang hindi na healthy tignan niya, lalo na sa mga kaedad ko, di ba? Shoutout sa mga batang 70s, 80s dyan. So yun yung mga nag-iingat na sa sugar. So ngayon, ang kagandahan doon, may specific market ka. Kasi bakit? Okay, merong market ang coffee shop, milk tea shop, pero hindi nito nakikater yung mga kagaya ko na health conscious kasi alam ko mataas sa sugar content yan eh. So ngayon, pag magtatayo ako ng coffee shop na healthier option, marami na coffee shop. Pwede pa rin ako mag-coffee shop, di ba? Ganon din sa gym business. So, mag-isip ka katulad sa amin. Okay, shoutout natin kay Sir Rocky daw din. Yan, magandang concept yan. Ilagay natin dito yung gym ni Sir Rocky daw din na
Blue Zone Gym, Blue Zone Fitness, doon sa BF, yung Blue Zone Fitness na yan, gym din siya. Pero hindi siya ordinaryong gym. Kasi ang kinikater niya is mga clients ng 50 pataas. Di ba? Bakit? Kasi nakita nila na may market, honestly, yung mga 50 pataas, yan na yung may pera pang bayad eh. Di ba? Tama ba ako, Sir Rocky? Shoutout kay Sir Rocky, tsaka kay Sir Miguel. So, mas may capacity to magbayad. Pero ngayon, may pera ako. Kunyari, ako yung client nila. May pera ako pambayad. Di ba? Pero, pagpunta ko naman sa Anytime Fitness, sa ordinaryong gym, ang mga kasabayan ko puro mga bata. Tapos, yung mga fitness trainer, mga fitness coach, mas alam nila paano mag-workout yung mga bata. Pero bibihira na mga trainer ang may training kung paano mag-handle ng mga kliyente na 50 pataas. So ito, nagkaroon tayo ng specific market. So ngayon, okay, ako yung 50 years old. Magbi-50 na ako next year. Ngayon, mamimili ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa gym, no? Ito si Anytime, ito si Blue Zone. Pagpalagay mo na pareho ang presyo nila. Kasi si Blue Zone, kaya niyang magbenta ng mahal kasi specific ang target market niya. Okay, si Anytime at saka si Blue Zone. Pareho silang high-end gym, parehong aircon, parehong magaganda equipment, pareho na imported gym equipment. Saan ako pupunta? Kay Anytime na general ang kanyang target market mula 18 years old up to 65 years old. Yan ang market, kunyari ni Anytime. Or, pupunta ba ako kay Blue Zone ni Sir Rocky at Sir Miguel na ang target market nila 50 pataas. So ito, mas specialized nila yung market nila. Alam nila, wala silang tuturuan bata eh. So kailangan, ang focus nila is doon sa mga 50 pataas. Papaano mabibigay yung pangangailangan ng mga taong ito. So ako, doon ako pupunta. Kung pareho lang din ang presyo, kahit mahal pa to. Kasi ito, mabibigyan ako ng sapat na atensyon. Diba? So, yun yung sinasabi ko na merong silang nakitang problema. Kakaiba to, honestly. Wala pa akong nakita na gym sa Pilipinas na gano'n ang concept na puro mga 50 pataas lang ang mga kliyente. Ngayon, isipin mo, meron market yun. Lalo na doon sa area nila, sa BF to, may mga pera yung tao doon. Yung tao doon, iniisip na lang nila kung ano yung bibilin nila eh. Mamimili A, B, or C ang bibilin ko. Ano dyan sa tatlo na yan? Pare-pareho pero hindi magkakatulad. Ano dyan sa tatlo na yan ang bibilin ko? Kay Anytime Fitness ba ako na generic? Or dito ako kay Blue Zone na specialized niya is mga 50s pataas. So mga kapatid, Sir Rigel, again, sabi ko, sa mindset natin, maaaring hindi mo pa alam kung ano yung problema na sinusolve mo. Ngayon, na napanood mo tong video ko, isipin mo uli yung motivation mo, bakit ka nagtayo ng gym. Importante yan. Kasi, once na magkaroon ka ng idea kung ano ang problema na sinusolve mo, ito yung maipaparamdam mo. Ito yung maipararating mo sa mga kliyente mo. Kasi once na ma-realize nila na may concern ka sa problema mo, may concern ka sa problema nila at hindi sa problema mo, magkakaroon ka ng loyal clients at mas madaling mag-maintain ng loyal clients kaysa kuha ka ng mga bagong kliyente. Ako po si RP ng Gym Depot. Magandang araw po.